Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po mga kaagapay, welcome po muli dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Ito po si Coach Pilo, ang inyong Kuya Pilo Laharca, at patuloy tayong nagbibigay ng pagpapala sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon. Kamusta kayo mga kaagapay? Blessings to all of you. Lumipas na ang bagyo and we're praying that you're safe. We're praying that you're okay kung saan kayo man naroroon ngayon. It's the 17th of July, kalagitnaan ng July, and sa mga pagpapala ng Diyos, patuloy tayo nakakagawa at nakakatungo sa mga kailangan nating gawin. And sa inyo mga kaagapay, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Nangyari lang na sa news, madaming nakikitang mga negative na news. So, yun naman lagi ang ibibigay ng news. And there's a research talaga na mas madalas ilagay yung negative things sa news. Pero, hindi katulad ito ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon, tuloy-tuloy. Hindi binabalita, pero mararamdaman mo, makikita mo na kahit sa gitna ng mga mahirap na mga bagay, ay nakakasustain tayo. Naidadaos tayo. We are all given grace a daily. So, magandang pagpapala, ha? Wonderful grace to all of you. Dito kayo ngayon nakikinig sa 702 DZAS sa Heartline Friday Night Edition. At tuloy-tuloy tayo ngayong gabi mula 9:30 hanggang 11 p.m. Tayo ay kasama sa Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at suportado at pinapaandar ang programa natin ng Far East Broadcasting Philippines. And thank you very much to everyone who's right there listening. That right now kasama ko ang mga naging kaparte, naging ka-fellowship ko sa Philippine Association for Christian Counselors and sa ACA, sa Asia Christian Counseling Association. And this here, my guest is also a person from the Door of Hope. Door of Hope, yes, the Door of Hope. At siya ay talagang napakabihasa, well-experienced na in counseling. Naku, kung alam niyo lang, isa siya sa mga naunang guidance counselors dito sa Pilipinas. Pag nakita mo yung license number niya, wala pa sa 100. Yeah. Naku, siya yung mga unang, grabe. And I really admire that and I praise God that we have her right here, ang ating guest, na walang iba kundi ang treasurer, ang pinaka board member din ng Philippine Association for Christian Counselors, board member ng Door of Hope, board member ng Asia Christian Counseling Association. And sa kasama natin siya, makikita kasama din sa Church of Grace Gospel Church, and I'm thankful for her life and her presence here. Blessing na malaki. Ang ating guest counselor ay si Ma'am Jane Lee. Hello, Ma'am Jane! Hello, Pilo. Hello, mga kaagapay. Yes, magandang araw sa inyo. I'm so happy na didinig tayo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya sabi ko ay magandang araw kasi minsan sa iba kasi tanghali ngayon. Kaya naman sa kanila. So, andito sila. Ma'am Jane, kamusta na po? Mabuti naman. Yung mga counselees namin na online counselees, iba't ibang bansa din eh. Meron ding Middle East, may USA, may Taiwan, may Europe pa nga eh. Dahil sa online, natutulungan natin from the PACC online counseling. Thank God talaga. Absolutely. Ayan. Yung mga kaibigan natin na naghahanap ng counseling services online, andito rin kasama si Ma'am Jane. Mamaya i-announce natin kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung makakontakt nyo for online counseling. Ayan. Well, Ma'am Jane, baka meron kayong mga gustong batiin dahil sila ay nakikinig ngayon. Go ahead. Sige, batiin ko ang aking mga
kasama katrabaho sa Door of Hope Counseling Resource Center. Sila Ma'am Chit Villegas, sila Ma'am Marie D. Nivera, si Doc Ames Del Mendo, at saka si Ma'am Aji Ishak. Mhm. And then, i-greet ko din ang mga officers ng PACC, especially yung mga nagse-celebrate ng birthday nitong July. So, Oy, si Ma'am Lou Mandalupe, si Mary Jane Ferrer, si Gail Pavis, si Adrian, Ma'am Doc Adrian Gayataw, July birthday din niya ang rin? birthday niya, July 15. Tapos Oh, si Josel Formento, and then Eunice Guevara, and Marian Harder, and lastly, but not the least, John Zulweta. Mga yan. birthday celebrants in July for PACC members. Mm. Hello, special mention Ate Eunice. Kamusta ka na? Si Eunice Guevara. Yeah. Well, I'm very happy na yung mga counselors natin ay happy din. So, happy birthday sa inyo. Ate Lou Mandalupe. Belated happy birthday. Ayan. Yan, Ma'am Jane. Ako naman, binabati ko yung aking wife. Si Doris, very supportive. Kung wala siya, ewan ko na kung paano ako makakapag-broadcast dito. Ayan. So, God is good. Amen. Talagang patuloy na gumagawa ng kabutihan ng Diyos. So, Ma'am Jane, ready na kayo sa mga questions natin? Oo, yung number 1 question para sa iyo, Coach Pilo. Opo, sige. Sige Basahin nga ko po. na. Basahin niyo po. Okay. Okay. Masama po ba na akong anak kung mas gusto ko na lang minsan manatili sa trabaho kaysa umuwi sa bahay? Oh, Masamang anak ba ako kung ganon? ay, nako. Well, hindi naman masasabing masama or something. Nasa kultura kasi natin na dapat mas maraming panahon ka sa bahay. Well, nakita ko rin naman yung kalagayan ng mga nagtatrabaho ngayon, Ma'am Jane, Madami talagang kailangan magtrabaho at kumayod. Minsan, sa sobrang tindi ng mga bills na babayaran, mas matagal ang panahon sa pagkayod para may overtime pay. Pero may point din ng mga magulang po, di ba, Ma'am G? May point din ng mga magulang na hindi naman puro trabaho lahat. Kailangan balanse. Yun. Siguro sabi niya kasi, mas gusto niya daw sa trabaho. Siguro nabubuhayan siya. May mga ganun. Enjoy tayo sa trabaho. Maganda yan. Pero yung relationships is talaga importante. Kailangan yung patibayan din ng relationship. Naalala ko, Ma'am Jane, na one time, merong kwento tungkol sa isang lalaking namatay at napunta sa langit. And ito yung near-death experience, NDE kung tawagin, near-death experience. Na every time na merong nagsasalita, magkukwento tungkol sa near-death experience, ang nakikita nila, umakyat daw sila sa langit, may liwanag na butas na gano'n na unti-unti silang lumalapit doon sa liwanag nila. At then pag liwanag na gano'n, andun yung mga kamag-anak nila. So I just mentioned this kasi totoo naman, pagdating natin sa langit, pagdating natin sa after ng buhay, baka mag-anak ang mahalaga. Yung mga relationship natin ang mahalaga. Kaya pagtuunan nyo ng pansin. Hindi naman masama na maging sa trabaho, maging nag-i-enjoy ka sa trabaho. Pero i-balance niyo yung relationship niyo. Yun kasi tao lang tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng mag-relate lang sa mga katrabaho natin. Kailangan din natin ang mga kasama natin sa bahay. Tama yan. Tingin nyo. Yes. Tama. Oo, importante yung relationship, no? Yeah. Especially sa bahay. Sila ang ating first line of defense, first line of support Yes, ating first line of sariling support. pamilya. Yes. Totoo. I agree with you in that one, Ma'am Jane. Ako naman magtatanong sa inyo kasi yung listener natin gusto kayo. Okay, ready? Heto po yung tanong niya. Paano po kung napapagod na akong intindihin ang lahat ng tao sa paligid ko? Pero nahiya akong sabihin dahil baka isipin nilang makasarili ako. Medyo malawak yung kanyang medyo vague. Parang lahat ng tao kailangan niyang intindihin. Ano ba yung... napapagod na daw siya dahil kailangan niyang intindihin ang lahat ng tao sa paligid. Kaya napapagod na siya.
Oo nga Well, po. it could be na itong taong ito, itong listener natin, baka introvert ang kanyang personality. Kasi ang mga Yun. introvert, gaya ko, introvert ako, talagang napapagod tayo kung maingay, maraming tao, ang Oo. daming activities, napapagod. Pero na-energize tayo kung may solitude tayong Oo. nag-iisa lang tayo at saka tahimik, na-energize Mm. tayo. Kabaliktaran naman yung mga extroverts. Extrovert. Baka Pilo, extrovert ka, no? Ay, hindi po. Ano? Introvert din. Ang mga extrovert naman, na-energize sila pag maingay, maraming tao, maraming activity, lalo silang Mm. nabubuhay. Pero pag tahimik, walang tao, nako, nawawalang gana sila. Yan ang mga Opo. extroverts. So Oo. itong listener natin, most probably introvert ka. So Mm. okay lang, introvert ka. It's not that, ay, mali ka kasi introvert or mali ka dahil extrovert. Iba't ibang personality lang naman eh. Mm. So, okay lang na sabihin mo sa mga kapaligid mo, pwede ba time out muna ako? Napapagod na ako, magpapahinga muna ako. I need space for myself, di ba? Maraming nagsasabi, I need space, give me some space for Mm. Mm. myself. I need a break. Oo. Magpapahinga muna ako, ganun. Nung naalala ko nung high school ako, introvert ako. Hindi ako masyadong bumabarkada. Madalas nga mag-isa ako. Napansin niya nung missionary sa amin, yung nag-share ng gospel sa akin. Napansin niya, lagi daw mag-isa. So, pinagpe-pray niya ako. Ganun. Mhm. Pero later on, natutunan ko naman makipag-usap na sa mga tao. So, I would say, siguro ngayon, Oo. ambivert ako. Ambi. Which is, Oo. pwede Oo. kang introvert, Yes. pwede kang introvert. Ito natututunan to, di ba, Ma'am Jane? Yes. You can Oo. learn to be, kung hindi ka extrovert, pwede mo pag-aralan yun. Kung hindi ka Oo. introvert, pwede mo pa rin pag-aralan yun. Kailangan lang maging flexible sa mga Yes. circumstance na dumarating. Oo nga, no? Oo. May balance. May balance din. Pero siguro sa ating kapatid na dito, hindi naman pa makasarili niya. Naisip niya makasarili. Hindi naman siguro. No. Oo. Yung meron ka lang posisyon or meron kang estado na parang you are more comfortable in a certain state and that is your most effective way of dealing with Oo. Yeah. circumstances. Ganun. So don't Pero, feel guilty. Don't feel oo, guilty na ganun ang personality mo. Okay oo, lang. You just be yourself. Yeah. oo. Pero hindi rin tama yung masyado nahihiya. Oo. Para makikipag-meet lang sa mga tao, nahihiya na. Ay, ang dami ngayon, Ma'am Jane. Nahihirapan makipag-relate. Kasi naging ang kalakaran ng mga bata ngayon, ang mga bata kasi hindi na masyadong naglalaro in groups, in social Oo. games. Oo. Mostly computer games, mga isolated games na ang nilalaro. So, paglaki, yung mga bata noong 10 years ago, ngayon, mga teenagers sila, ang hirap na hirap makipag-relate. So, Talaga, no? Yun ang observation. Oo. opo, observation Oo. yung mga teenagers ngayon, hindi makapag-relate sa public or sa ibang tao. Hindi alam kung Mhm. paano mag-approach ng kaibigan o kaya kakilala. Yung alam niyo yun, yung dati naman sa atin, tinuturuan tayo ng social graces. Hindi na masyado ngayon, hindi na masyado na nagagawa ng paraan. May Mhm. kilala ako, teenager. Hindi makapag-usap ng harap-harapan. Gusto chat. Oo nga, no? Chat Oo. lang. Oo. Wow, pero wag naman ganun. So, Yeah. yeah, I hope and we pray for our children to be getting better soon. Yes. Eto sa inyo din to. Merong isa pang tanong ang ating listener. Ang sabi niya naman, normal lang po ba na naiinggit ako sa kapatid ko? Kahit mahal na mahal ko naman siya. May ganoon. Naiinggit. Mahal niya naman. Yeah, meron naman. Meron naman kasi, 'di ba? Human beings lang tayo. Tao lang tayo na may mga damdamin, may mga feelings tayo, no? Mm-mm. So kung minsan naiinggit kung mas magaling yung kapatid mo at ang galing niya, yung may maraming kakayanan, tapos Oo. ikaw nakikita mo yung kakulangan sa sarili mo, yung sariling limitation, kaya naiinggit ka. Pero ang advice ko, sana
you can focus on your own strengths, on your own talents, and also celebrate your own talents, your own strength. Oo. At saka, i-avoid mong mag-compare. Kasi dyan nanggagaling yung inggit pag kino-compare natin ang sarili natin sa ibang tao. Oo. So talaga, just be aware of your own strengths and weaknesses, no? Yung iyong kakayahan, and then accept na ganun ka naman, and there's room for improvement. No? Yeah. Kung may weakness ka naman, you can improve. Ganun. So for example, you are strong in math pero weak in English. Pero yung kapatid mo naman, strong in sports, weak in music or arts. Ganun. Iba-iba eh. Iba-iba ang ating kakayanan at iba-iba din yung ating mga limitations. So, yan, acknowledge ourselves, our own talents, and then strive for improvement. Improve natin ang sarili natin. And then celebrate your kapatid's talents and achievements din instead of being jealous. Yeah. Meron kang idadagdag, Coach Philo? Sa Ten Commandments, do not covet. Huwag kayong magko-covet, huwag kayong maiinggit sa iyong kasama, sa neighbor. Ayun. At napansin ko lang, yung mga nakausap kong mga tao na hindi nainggit, sila yung gumagawa ng paraan sa sarili nila. Sila yung nagiging umasenso. Sila yung gumawa ng negosyo. Sila yung nagtaguyod ng ibang bagay. Dahil usually, mga nakikita ko to, totoo to, Ma'am Jane. May mga nakita ako mga dating drug addict, tapos nagbago. Nakakita ng inspirasyon mula sa Diyos. Tapos nagbago sila din mismo. Then, nakapagtayo ng sariling negosyo, nakapag-asawa, ng pamilya. Marami akong nakilalang ganun. Ang background talaga ay merong pagiging addict. Tapos yung iba sa kanila, Jing, yung iba pa sa kanila naging author. Sulat ng libro. Ang dami nagkaroon ng transformation ang buhay nila, no? Yeah. Pagbabago. Yeah. Isa sa mga bagay na hindi mawawala sa iyo yung mabuting transformation, yung mabuting pagbabago. Hindi yan bagay na matatanggal sa iyo. Hindi yan yung bagay na parang mananakaw. Wala makakanakaw ng transformation. And hindi dapat hindi ka magkakaroon ng inggit sa kapwa dahil ang nakita mo you can experience how it was to be changed, to be different. And it is talaga, by the power of God, the power of the Holy Spirit, na magkaroon ka ng transformation talaga. Absolutely. Yan. Nako, tungkol naman sa transformation, bago tayo pumunta sa next question natin, Ma'am J, babatiin ko lang po yung ating mga listeners, ha? Sige. So, binabati ko ang mga nakikinig sa atin. Thank you sa inyong mga greetings, mga kapatid. Si Daniel Valdez, hello, dyan sa Victory, Caloocan. Kuya Ferdy Teodoro, Milet Lirio, Axonic Aviles, mga suki natin. Thank you for caring. Kuya Joan Jimeno, Ricky Yaranon. Hey, Kuya Ricky, kamusta? Aaron Gacho, Enery Ella, Eleanor Rodriguez, Lordan Maulion, Mary Beth Itak, Maria Tagle Sabater, Lot, Nora Salvador, Myla Ancahas, Linda Celestino, kasama din sila Edna Paran, Edna Eliazar Paran, Ate Lu Mandalupe, hello. Pilo Laharca, uy si Pilo, inigrit din ako. Ako pala yun. Mary Ann Kabiling Pinera, Abong Alcor EJF, yan, si JJ Delgado, Isa Rama, Rosalinda Gomez Buyco. Ma'am Rosalinda, nanay kayo ni ni Ma'am Benny Guillermo, Benny Buyco Guillermo. Hindi ko sure, pero pa-shoutout naman po sa akin kung kayo ngayon. Rolando Season, Romy Arsenas, Myra Manahan Parot, Grace Alofi Nosi, Epifanio Salvador, Violeta Romero, Maria James Kazui, Leonila Veron, Jane Domanico. Hello, Ma'am Jane Domanico. Merlinda Aguirre, Richard Bendia, Edmond Garcia, Manay Christy Hupanda,
Dante Oriver, si Cherry Cadelina, Gary Tansuico, Euprosina Bernardino, Jolina Torres, Ludi Santos, Ian Tiongzon, Aquari, ang ganda pa, Aquari Caso, Nisan Pasqua. At sana malaman ko rin kung taga saan po kayo para makita ko kung saan parte ng mundo kayo nagbo-broadcast or nag-greet pala, hindi broadcast. Ayun. At syempre, greetings kay Tito Falguera, kay Ate Des Agkawili na andyan sa US. Kasama si Monde Bernal, si Shanine, tsaka si Isabel. Isabel ang anak niya, si Shanine ang kanyang asawa. Kuya Monde, kamusta na dyan sa New York? And bukod sa New York, dito sa Malabon, si Nanay Rosa Balinas. Ayan. Greetings sa inyo. At shout out Wow, now. ang Shout dami, out. Ang dami. Shout Ang out dami. doon sa mga kasama ko sa work. Hello. Shout out Richard Pletado. Ayan. Kay Raymond Kalingasan. Kay Ivy Carodan. Ivy Rose Carodan. Hello. Kay nako mamaya i-check ko yung ilan. Ako, nakalimutan ko yung listahan. These are my friends na kasama ko sa work sa BPO. Counselors din. Thank you very much for being there. Ayan, shout out sa inyo. Mamaya, more to come sa mga kaibigan natin. Okay. Kayo, Ma'am Jane, baka may ka-shout out kayo. Wala na. Tapos na. Natapos na kanina. Kanina. Diyan sa lahat sa Oo. mga umaattend sa Grace Gospel Church. Thank you. Greetings sa inyo lahat dyan. Ano? And kaway-kaway. Magpadala din kayo ng tanong nyo, no? Kung meron kayong Ito para sa iyo, Coach Pilo. Itong Ayan, sige tanong po. na ito. Okay. Paano ko po sasabihin sa asawa ko na pakiramdam ko hindi na niya ako napapakinggan kahit magkasama naman kami araw-araw? Ayan. Ay, ang gandang tanong nito. Parang hindi na kayo nakakapapakinggan ng asawa nyo. Oo. Huwag kayong magnanag, ha? Hindi kayo pinapakinggan, huwag kayong magnag. Huwag niyong sisigawan, huwag niyong, yung bang tawag doon? Ano ba yung nag sa Tagalog? Bubungangain. Wag ganon. Yan. Pero kasi ang normal po kasi Ma'am Jane sa bahay pagka mag-asawa kayo. Hinahanap nyo pag uwi sa bahay, komportable. Maging komportable. Kumari, kung pagod ka sa trabaho, pag uwi mo, pahinga. Ayun. At minsan, sa sobrang dami ng ginagawa, kami, si Doris, at saka, hello, honey. Mag-ano kami, minsan talagang may time na talagang hindi na kami nagkakausap dahil sa sobrang pagod ko. Ang daming ginagawa. Bukod sa opisina, may internship pa ako, nag-aaral pa ako. Tapos ito, may recording. Tapos may ginagawa pa ako sa mga kila mami pagka pumupunta ako doon. Ang dami. Naunawaan niya ako. Iyon yung pinakamasarap. Ang sarap makipag-usap sa taong nauunawaan ka. So, ang galing nga ni Doris Ang ginagawa niya, supportive siya, grabe. Hindi siya nagpo-complain kung ano. Kinakausap nila ako yung mga daily things sa kailangan. Uy, tara, labas tayo. Mamili tayo ng ganitong gulay, ganito, ganyan, yan. Uy, may sales, tara, sama ka. Well, alam natin na parang mababaw lang. Pero it's one of the events. It's one of those times na nagsasabing, you can talk to a person comfortably. Yun, hindi nakakaalangan. Yung bang, pagka nakita mo siya, sasabihin mo, okay kami. Okay kami, kahit na ganito, medyo may mga bagay na mahirap gawin. May mga bagay na hindi na masyadong nagagawa kaya gaya ng dati. Pero kapag okay kayo, nababalik yon. Which means, tanggap ni Doris na may mga time pagod na pagod talaga ako. Pero, kinakausap niya pa rin ako para sa ibang bagay. Tumari, uy, may magandang movie. Although, I miss those times na marami kaming time talaga na magkwentuhan. May mga time talaga na isip ko, kulang . Kaya, maganda rin na nagta-time out. Nagpaplano kami na mag-travel sometime soon bago tuwing anniversary naman namin, lumalabas kami. Ayan. Oo, buti naman, no? Oo. Hindi nakakalimutan. Ayan, tsaka tuwing birthday. Ayan. Oo. Basta't kailangan, ang magandang condition is, komportable yung tao, maging tahimik,
Tsaka sabi ng walang issue. Kasi ganun dapat ang isang samahan. Hindi pinalalaki yung bagay na, uy, wala ka ng time. Uy, hindi mo na ako kinakausap. Pagka pinalaki mo yun, nadidisrupt yung tahimik na bahay. Ngayon, sabi ng mga ibang pastor, obligasyon yun. Kailangan mag-uusap. Kailangan, pag may problema, kailangan gawin. Kami naman ni Honey, ni Doris, ang style namin, may mga problema kami. Pero, hindi kami aligaga doon sa problema na nangyayari. Ibig sabihin, merong malalaki, may mga maliliit na problema. Hindi ka magpapanik pagkakausapin ng asawa mo. Hindi mo sasabihin, "Huy, yung bill natin sa Meralco, ang taas-taas." Hindi mo ginaganon. Yan. Ang usapan namin ganito, "Uy, tumaas ang bill natin pala, no?" Ano kaya yung pwede nating gawin? Yung walang pressure. Kasi mahirap na nga ang buhay pagka i-pressure mo pa. Ang hirap noon. Mag-asawa kayo. Magkasama kayo, magtutulungan. Tapos, pagka nangyari, nag-awayan kayo. Hindi yan. So, ang hirap talaga magsalita kung ang paraan mo ay magiging paaway. Kaya parang nauna yung insecurity. Ay, hindi na pinapakinggan. Hindi ganun. Hindi ganun. Minsan, may sinasabi sa akin ni wife, putulin mo na nga yung puno, mataas na, mga ganun. Tapos mga ilang linggo na. Mga ganun. Pero patient pa rin siya. No? Sabi ko, hindi ko magawa. Mahina katawan ko kapag ako'y tuyat. Hirap. And then, pero there's that patience. I really admire my wife for the patience that she shows. No? Kasi, it's a biblical thing, Ma'am Jane. Oo. Patience talaga. Oo. It's not yung performance, it's not yung efficiency, it's not yung immediate compliance, yung madaling, ayan, sunod ka agad, isang sut-sut, uwi. Parang robot. Hindi yun Patience is a very good virtue. Dahil sa totoo lang, yung mahal mo sa buhay, gusto niya rin naman talagang gawin yung gusto mo. Pero tao lang tayo. Hindi lahat ng gusto natin magagawa sa panahon na gusto natin. Minsan talagang iba yung pakiramdam ng katawan. Lalo kung siguro kami, dahil nakakaedad na kami, mas naunawaan na namin ang bawat isa. Minsan pagka siya naman, nasunog yung kanin o kaya nasunog ang ulam, hindi masarap, ganun. Hindi ko naman siya, hindi ko siya binabana, hindi ko siya tawag doon. Pinapahiya, hindi ganun. Okay naman to, yung pagkain. Sometimes ako na yung gumagawa ng luto para makakatikim naman siya. And then na-realize ko, gusto niya rin pala na ako nagluluto. Kasi mas magaling ako magluto sa kanya. Ayun. Hindi niya sinabi yun. Kasi hindi niya rin naman binaba yung sarili niya. Which, ayoko mangyari na ibababa niya sarili niya. Ayoko yun. Masarap yung nagkakapakiramdaman kayo. Patience. Understanding. Yes. Iyon. It's still the very essence. It's still the fiber of your relationship in marriage. Yung pa rin. Hindi efficiency. Hindi yung agad-agad ginawa. Hindi yung isang utos nagawa na. Hindi ganun. It's Tsaka yung respect, Coach Vito, respect is so important, respect. No? Opo. Oo, may respeto. Minsan yung asawa niyo, baka itong listener natin, kung di kayo nagkakausap masyado, huwag niyong kausapin sa time na may pressure, kaya pagod, o kaya yung ang dami-daming ginagawa. Huwag sa time na ganun. Tayo, dapat marunong tayong makiramdam at magpakita ng konsiderasyon sa tao. Hindi ini-issue kung ano mo. Pero, Ma'am Jane, ito napansin ko lang. Pagka kunwari, nagsususpecha yung tao na baka may kalaguyo, meron tong affair, kulasisi, baka merong babae, iba, gano'n. Gano'n Ayaw nilang tumahimik. Pero, saan magaling? Ba't ngayon ka lang? Gano'n yung mga tanong. Siyempre, it's not a good way
Defensive ka agad. Oo, yeah, ganun. Hindi maganda ang pag-uusap yung ganun kapag ganun yung simula. Ganun, entrada. Hindi, parang antimano, away talaga ang unang plano mo doon, paaway eh. No, wag. Wag pong mang-aaway. Wag kasama natin katuwang sa buhay. Kung maaari, hindi, iba yung enemy. Iba yung enemy. Hindi, wag niyong ituturing na enemy ang inyong asawa. Kasi sa mga counseling sessions, minsan, madalas, nakikita ko, yung mga nag-aaway na mag-asawa, ang treatment sa bawat isa, magkaaway talaga, enemies. Pero that's not how it's got to be. Ganun. Kung meron kayong suspecha na bagay na parang sinisikreto niya, eh hindi yun nadadaan sa pag-away. Ganun. Kailangan nauuna yung tiwala din. Sa ganun. Minsan yung suspecha, hindi tayo magtatanong from suspicion. Hindi yung tamang hinala. Mali po yung tamang hinala. Kundi, paano ba magtanong nanggagaling mula sa tiwala? Sa ganun. Kuwari, tatanungin mo, Uy, kamusta ka na? Yung nabayaran na yung kuryente. Gusto mo, kailangan mo. Anything you need, ganun. Nagsusupport. Minsan yung tiwala, nakaka-guilty doon sa taong hindi nagsasalita. Kuwari, sasabihin ng isang tao, Uy, ako na yung ako na yung nagbayad ng ganito. Uy, ako na yung nakipagsabi doon kay kumare na hindi tawa atin doon sa event. Ganun. Oo. Akala ko kasi na hindi tayo a-attend. Hindi mo naman nasabi sa akin. Ganun. Dali, next na, natin. Mapapakiusapan naman sa kanya. Pwede naman bawiin yung sagot natin. So, take it easy lahat. Gawin yung magaan lahat para madaling magkausap. Yung suspecha, naku, tingin niyo, Ma'am Jane, pagka nagsuspecha na kasi, magiging defensive na yung tao. Oo. Ang hirap, ha? Baka may rason talaga bakit naging suspicious. So, talaga, kailangan ipag-pray. Ipag-pray ang sarili, ipag-pray ang asawa para maiwasan yung mga temptation. Kasi, laging nandyan yung mga temptations. Oo. Yeah. Pero huwag niyo kausapin ang asawa niyo sa pamamagitan ng suspecha. Ang opposite ng suspecha ay tiwala. Kausapin niyo, magbigay kayo ng damdamin na pinagtitiwalaan niyo siya. Example, Uy, late ka na dumating kagabi, pagod ka ba? Gusto mo magtimpla akong kape? Gusto mo paghanda kita ng favorite mong pagkain? Yun, ang galing nun! Kasi, kung totoong meron siyang affair, magigilty siya and lalo siyang magugulumihanan. Nagtukumbli siya ng mga bagay, ganun. Magigilty siya. Sabi sa Bible, di ba, Ma'am Jane, kung merong ginagawang masama ang isang tao, ay gawan mo na kabutihan. In that way, sa 1 Corinthians, in that way, you're putting heaps of coals upon his head. Do not return evil for evil, but instead return evil for good. Evil for good. Bigyan mo ng kabutihan. And then, doon talaga, totoo, Ma'am Jay. Yung kabutihan na yun, napapabago yung buhay ng tao. Masasagip mo pa nga. Kung nag-a-affair siya, masasagip mo siya sa kabutihan ng iyong sinasabi. Ganun. So, patience talaga. Ganun. Pagka nakita niya, unawa ka. Ang kala ng mga iba, ay, nagmamartir. Ay, nako, ayokong ganyan. Pagka merong kasalanan yung tao, ay, nako, ultimatum na yan. Ganun. Kapag ganun na nangyari, you're not saving the relationship. You're not saving the relationship that God gave you. Parang sinasabi mo kay Lord, Lord, ayoko na nito, tatanggihan ko na, ibabalik ko na sa'yo. Don't do that to God. Nako, hindi. Instead, save it by applying patience, kindness, gentleness, meekness, goodness, self-control, nasa fruit of the Spirit, love, joy, and peace. Ayan. Nako, Ma'am Jane. Ang sarap ng ganun, no? Anyway, Ma'am Jane, meron pa bang, alam ko may tanong pa dito pero magbe-break po muna tayo, para mamaya ituloy natin yung question, okay? So, yes. Ayan. Anyway, may gusto kayong sabihin, Ma'am Jane, tungkol dun sa ating listener. Wala na. Very well said. Ang mga
advice mo. Very well said talaga. Thank you, Ma'am Jen. Pero, alam niyo, pasensya, dami ko nang sinabi. Nagsi-seminar ako tungkol sa mga gadget. Pero, it's a happy thing. I'm glad that they asked this question. Sige, keep on bringing your questions in, okay? Para makatulong po sa inyo. Kasi dito, sa Heartline, nakikinggan ang inyong nararamdaman. So, babalik po kami just a few minutes and then we'll return with your questions, okay? Don't go away. We'll be right back. Stay tuned. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan Niya. Tanggapin Siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag Niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi Siyang naroroon. Tugon Niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Sa Impapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan, tuloy tayo mga kaagapay. Thank you for tuning in still right there. At yung mga katropa natin, mga katoto, mga kapatid, kapitbahay, lahat ng K. Kasama, katnegosyo, kachokaran, ayan, kalaro, ayan, pati mga kaibigan at kaaway, ayan. Dito na kayo tumutok, yayain nyo na. Hilahin na ang mga silya at imbitahin nyo. Talagang kailangan nila ito. Blessing sa inyo, sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon. Diyan sa UAE, si Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso. Hello, kamusta kayo? Kuya Ephraim and Erica sa New York. Si Caleb, ang kanilang anak. Si Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong. Hello, Pastor. Kamusta kayo? Diyan sa Olongapo. Sa California naman, si Pastor Tito Falguera, si Des Agcaulili, tsaka si Ate Claire Cartel, pati si Ate Chibu Manlag Santos, si Arnie and Sarah Bersenio. Thank you very much sa inyo. Ate Vicky Galino, kamusta ka? Nakabalik na sa Guam. Wow. At sa Japan, sila Kuya Ferdy and Ate Ging Katabay. Diyan sa Tokyo Baptist Church, si Malen and Karen, kasama nila doon sa Tokyo. Ma'am Marivic Pimentel, Dr. Marivic Pimentel, dyan sa Philippine Normal University, dyan sa Philippines. Yan si Doc, kamusta na po si Joshua and Christine? Pakibalita po sa kanila, ha? Ayan, kasama naman natin ang ating mga kapatid, sila Ma'am Marivic Loterio, dyan sa Victory, Caloocan. Pastor Daniel Herrera, tsaka Ate Normie Herrera, belated happy birthday din sa iyo, Ate Normie. Si Nanay Rosa Baliñas, si Rolin, tsaka si Sheila Baliñas. Hello, kamusta kayo? Salamat kay Hannah Go, kay Jen Go, kay Anel Go, tsaka kay Gina Go, ang mga magkakamag-anak na yan. Diyan, dito mga barkada ni YP. Ayan. Thank you very much for being with us. And shout out doon sa mga kaibigan natin. Nagpapa-shout out ito. Ito kasama ko sa trabaho, So shout out sa lahat ng mga people who are right here. Teka, bakit nawala? Sana 'yon? Oh. Okay, we'd like to thank you for shout out kay
Richard Pletado, kay Ivy Rose Carodan, Raymond Joseph Kalingasan, yan, thank you very much. Kay Christine Bobier, kay Bonnie Martinez, kay Fatima Lontok, kay Joanna Marie Luna, kay Noreen Dominique Apolinar, siyempre kay Melbourne Cortez. Yan, kamusta kayo mga kaibigan dyan? Sino pa nakalimutan ko? Ayan, ako dami ninyo. Di bale, we'll have that on next episode natin. Mga kasama ko sa BPO. Ayan, thank you very much for all the kind support na meron kayo. Alam nyo, masarap din na maging maayos at maganda ang pakitungan nyo sa opisina para gumaan naman yung trabaho. Kasi sa bahay, meron ng mga challenges. Pagkaanin nyo ang trabaho para naman makatulong na malaki doon sa mga kasama ninyo. So, tulungan yan. Tulungan sa trabaho para gumaan ang trabaho at hindi na maging balakid doon sa mga challenges sa bahay. Yun. Totoo yan, no? Coach Philo? Yeah. Yeah, nako. So, ayan, sige, sagutin na po natin ang tanong natin. May tanong yata dyan para sa akin, Ma'am Jane. Para sa akin na yan, number 5. Para sa inyo pala to, no? Oo. Ang tanong, ay, Ma'am Jane, bagay ito para sa inyo. Sabi ng listener natin, bakit po parang hindi ako masaya? Kahit nakuha ko na halos lahat ng pinagdadasal ko noon. Uy, iba to Oo. So, parang itong question na ito, it just proves that we have a God-shaped vacuum in our hearts that only God can fill. Di ba? Yes. Kasi, halos lahat na pinagdasal mo, nakuha mo na, pero hindi ka pa rin masaya. May kulang pa. Kasi yung vacuum na yon, ang Panginoong Jesus lang, ang Diyos lang talaga ang mag-fill ng vacuum na yon. At ang Panginoon lang ang nagbibigay ng kaligayahan na walang hanggan, di ba? Yes. Everlasting joy. Pero on the other hand, may findings din ang neuroscience. Ganun ang findings nila. There's such a thing as post-adrenaline depression. Yung nakamit mo na, nakuha mo na yung goal mo, pinagtrabaho mo, na kahirap-hirap, pagkatapos niyan, you feel depressed, you feel malungkot. For example, yung mga athletes, nanalo na sila sa NCAA, UAAP, or NBA. Nanalo na, di ba? Dapat masayang-masaya. Pero, at the end of the day, parang biglang nalungkot. Kasi, bumaba na ang kanilang adrenaline level. Kaya ang tawag dyan, post-adrenaline depression. Yung iba naman, halimbawa, nag-aral ng medicine, 8 years, no? 8 years of study, tapos internship pa, board exam pa, o na-pass na ang board exam. Wow! Pagkatapos, tatanungin na lang niya, is this all there is to it? Ito na lang ba? Ano na ang susunod? Ganon. Kaya importante na i-focus mo ang iyong relationship mo with the Lord, with God. Ang iyong kaugnayan sa Panginoong Diyos para talaga magkaroon din ng grateful heart at saka mag-focus on the giver and not the gift. Siya ang nagbibigay ng lahat ng mga biyaya. So, focus on Him and not on the gifts. Pero understand ourselves na talaga human beings tayo. Itong adrenaline, when we are doing something, we're working so hard on something, mataas ang adrenaline level natin. May sunog ang bahay, kayang-kaya natin iakyat yung refrigerator, yung sofa sa second floor, or ilabas. Pero pagkatapos ng sunog, wow, nawala na yung energy kasi bumaba na yung adrenaline level. O ganun. So, baka ang pakiramdam mo, ganun siguro. Na nakuha mo na lahat, kaya lang hindi ka pa rin masaya. May konting depression, post-adrenaline depression. Anong dapat gawin kung ganun? Coach Philo? Ano po? So, ibig sabihin, bumagsak yung adrenaline,
Oo. Paano na? Pataasin ulit. Oo. Pero Ano kaya? Oo. ang nakikita ko po doon, ito problema din ng mga thrill seekers. Yung Aha. mga nagpa-party-party o kaya gumagawa ng mga bagay na ang saya-saya, yung mga nagba-bungee jumping, yung mga Oo. nagpa-parachute na ganyan. Aha. Nakaka-thrill talaga. Yung mga nagbabakasyon sa resort, mga energy, adrenaline yun. Yung sasakay yung motorboat, palilipa rin ka Oo. dun sa, tawag dun, sa parang yung hinihila ng motorboat tapos lumilipad ka ganun. Aha. Okay, yung mga pumupunta ng Enchanted Kingdom, Enchanted adrenaline Kingdom. yun. Tama. Oo. Paikutin ka Ganun doon din. sa sasakyan na yun na mahilo-hilo ka, gano'n. Tapos yung kung ano-ano ang paggagawin sa'yo doon sa makina na yun, grabe. Pero pagkatapos noon, pagod ka. Oo nga. Pagod, no? Physically, Oo. napagod ka na rin. Oo. Yeah. So, kailangan na magpahinga rin. Oo. Pero siguro, yun na rin yung sinabi ng Diyos, na kapag narating mo yung tagumpay, alam mo, hindi yun ang tunay na kahulugan ng buhay. Na maraming mga tao ang narating na ang lahat, pero hindi pa rin material ang magpapasaya sa iyo. Yung pa rin relasyon mo sa Panginoon ang magpapaligaya sa iyo. Diba? May kahulugan lahat yun Lahat yun na narating natin Hindi siya magiging makabuluhan. It will not be significant until you see it from the eyes of God. And ito, totoo to. I'm sure you know this, Ma'am Jane. May mga taong ang yaman, ang daming kayamanan, pero pagdating doon, parang hindi pa rin sila masaya. Pero naging masaya na lang sila nung natutunan nila magbigay. Kaya sa kapwa, yung mga kailangan nila. Yeah, and there are many people, maski sa counseling, that when you become giving and when you are generous, there's something you are thankful for. There's something you are nakakonsidera mo na may mga bagay kang napapasalamatan sa mga na-achieve mo. At then nung ibinigay mo na sa ibang tao, nakatulong ka na sa iba, nagdudulot ng saya. At kaya siguro doon sa tanong niyo, Ma'am Jane, anong gagawin? Adrenaline ka. Kung naging matagumpay ka, tulungan mo yung iba na magtagumpay din. Tama. Ayun. Wag yung focus lang sa sarili mo, naging selfish na lang. So magtulungan nga yung ibang tao din. Oo. Yan. Kasi andun yung meaning ng lahat Tayo, nabalitaan nyo naman, I'm sure alam ng mga kaagapay natin. Yung mga kumurakot na ang laki-laki ng pera, na parang kahit ang laki-laki na nang meron sila, hindi pa nakontento, kumuha pa na mas malaki pa, pinadami pa na, hindi naman din sila masaya. At ngayon, kapag sila na ay nasasalang sa harapan ng investigasyon, hindi rin sila masaya. Pero ang dami-dami mo na nakuha. Grabe, no? So it's not the material thing. That's right. Oo. Yeah. There is something spiritual that makes you happy. Spiritual yun. Hindi siya material na bagay. Kasi spiritual beings tayo, no? We are spiritual beings. Yes. So, kailangan talaga natin may connection sa ating Panginoon. Yeah. Siya ang lumikha sa atin. And also good connection sa ating mga kapwa-tao, sa ating pamilya, mga kaibigan, mga relatives. Wow, ang galing. I thank you, Ma'am. Nakaka-inspire yung Ma'am Jane. And to be an inspiration to others, no? Tama ang sinabi mo, Coach Pilo, na naging successful ka, ngayon, mag-give back ka naman. You help others naman. You be an inspiration to others. That's right, yeah. Adrenaline so, din yun. Ito naman para sa iyo, Pilo. Tuwing may nagkakagusto sa akin, ako mismo ang lumalayo. Ano po bang mali sa akin? Naku, ang daming ganyan, Ma'am Jane. Oo nga siguro kasi, one, maaring may naranasan ka na dati na hindi maganda sa isang tao nagkagusto sa iyo. So, maaring meron kang kinikimkim na pain doon sa mga tao nagkagusto sa iyo. O kaya may nagkagusto sa iyo tapos iniwan ka. O kaya nagkagusto sa iyo tapos biglang
hindi naman tinuloy, mga ganon. Eh di, syempre, sumama loob mo. So, lumalayo ka na just to protect yourself. Yeah. Or, number 2, baka yung mga nasasabi nila tungkol sa'yo, kasi kapag kunwari may nanliligaw sa'yo o merong nagkakagusto sa'yo, sinasabi lahat ng magaganda tungkol sa'yo. Sinasabi lahat ng mga mabuti tungkol sa'yo. So, ang dating sa'yo ay parang flattery. Parang bola-bola lang ito. Mukhang hindi naman talaga totoo. Baka may balak lang gawin. Baka may gusto lang makuha sa akin. So, ganun. Ito, protektahan mo rin yung sarili mo. Kaya, lumalayo ka. Ganun. Now, para mas maging malinaw sa'yo, magpa-counseling ka. Ayun. Dito sila Ma'am Jane, dyan sa PACC, merong service doon, ano? Para magkaroon ng linaw sa'yo kung ano yung tunay na dinaramdam mo. Kasi may kinalaman yan dun sa sarili mong pagdedesisyon. Meron kang sinasaloob na mga damdamin, kaya hindi ka rin bukas sa mga bagay na ganun. Malay mo, baka pwede rin may mga bagay kang gusto mo tuparin sa buhay mo. Wari, ayoko pang mag-entertain ng mga ganitong inquiry, mga ganitong mga nanliligaw o kaya approach. Kasi, kailangan ko pang tapusin pag-aaral ko. O kaya, kailangan ko pang tulungan ng mga magulang ko. Yan. Pamilya ko. May mga madaming dahilan, pero hindi malinaw sa ngayon. Kaya, I would request, punta po kayo sa counseling. Ayan. Ma'am Jane, may counseling po ang ang Philippine Association for Christian Counselors, online. Tama. Oo, online. Yung Door of Hope. Pwede niyo pong imbitahin sila ngayon kung gusto niyo po. Okay. Oo. Or sa Door of Hope, pwede din kayo mag-set ng appointment sa aming website, Door of Hope. Ang haba ng website namin, Door of Hope Counseling Resource Center.com. Yan ang website. Sa PACC naman, philacc.org. philacc.org. Yan ang website ng PACC. Yeah. Ayan. Lahat ng yan ay makakatulong sa inyo. So, inquire nyo lang. O kaya, pwede din sa Facebook. Parehong may Facebook page ang Door of Hope Counseling Center at saka ang PACC meron din sa Facebook. Yes, absolutely. Yeah. Wow. Punta na tayo sa next question. Sige po. Para sa inyo pa ito, Coach Philo. Paano po ako mag-move on kung hindi naman naging kami? Pero, siya pa rin ang nasa isip ko hanggang ngayon. Parang familiar yan. May kanta yata yun eh. Ang lungkot naman. Alam niyo yung kanta na yun? Ang puso ko'y dumudugo, naninikip na rin ang dibdib ko. Tuwing nakikita kita kahit hindi naman tayo. May nakikita kita, hindi naman tayo. Wow, ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Hindi siya makamove on. Siya pa rin yung nasa isip mo. Ay, nako. Well, probably andun yung thought, andun yung kaisipan na ay wala na akong ibang gusto kundi siya. O kaya, maaari andun yung kaisipan na wala nang magiging mas bagay sa akin kundi siya. Yun, parang yung bang andun na nakukulong tayo doon sa ganung kaisipan na siya lang ang pwedeng maging, siya lang yung plano ko, siya lang yung gusto ko. Yan yung nasa plano ko, hindi ko babaguhin. Yan. Hindi mo binago, kaya nasa isip mo siya habang panahon. Yun. Yan. Pero I'm asking you, mga kapatid, mga kaagapay, maging flexible tayo dahil ang plano ng Diyos, yun ang dapat mananaig. Okay, paano ba yun? Kasi maraming tao naguguluhan. Hindi ko maalam yung plano ng Diyos. Paano ko malalaman? Gusto ko na ngayon. Gusto ko na magkaroon ng pag-ibig ngayon. Gusto ko nang ma-in love. Move on ko na naman. Ito, lagi na lang ba mag-move on? Kailan naman ako magiging masaya? So, yun yung madalas na nagiging rason. Kailan ako magkakaroon ng tahimik na kalooban? Kailan magkakaroon ng tunay na pag-ibig? Lagi nating hinahanap yon, totoo. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi mo naman ito talaga sasadyain na ikaw lang. Kasi ang tunay na pag-ibig, dalawa. Kailangan
Yung isa matino, yung isa din matino. Pareho kayong matino at kayo'y pinagtagpo. Hindi pwedeng yung hinanap mo siya sa timing na hindi pa timing o sa panahon na hindi pa timing. Kunwari, gustong-gusto mo na siya, wala pa siyang trabaho o kaya hindi pa niya na-accomplish yung kailangan niya ma-accomplish bago niya i-meet ikaw. May mga pagkakataon ganun ang tingin natin eh. Pero alam mo, Ma'am Jane, matalino ang Diyos eh. Kailangan matutunan mo na sa kusang loob ng Diyos, mag-meet kayo. Makikita niyo yun, makikita niyo. Dahil kasi, kapag umakyat ka na sa antas na mature ka sa Panginoon, spiritually mature ka, matibay ka na, ang buhay, kaya mong sagupain, spiritually, you're able to battle against these difficulties, madali nang magdesisyon. Pinakamadaling desisyon yun, yung kung sino mamahalin. Yun. Usually, mga kabataan, mga age 24 below, mga 30 below. Yan. Usually, ang tingin natin, ang isang relasyon, kapag may nagustuhan ka, yun na. Tapos, magkakaroon kayo ng masarap na usapan, magandang pakitunguhan, and then magli-live-in. And then later on, na-discover nyo, may mga ugaling hindi maganda, tapos nagkaaway kayo, edi naghiwalay kayo. Sakit sa puso yun, masakit. Yan. Ibig sabihin, doon sa pagkakataong yun, ginawa nyo yung sa paraan ninyo. Nakita kayo, hindi nyo na kailangan kinalanin maiging. Nag-live-in kayo, hindi naman na talaga agree ang Diyos doon. Tapos, ginawa nyo yung mga gusto niyo, plano nyo yun eh. Plano nyo yun. Masakit sa puso yun. Pero pagka kinuha mo yung plano ng Diyos, at anong plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, kailangan matutunan mo kung ano yung spiritual fruit, kailangan matutunan mo kung ano yung tamang pakikipag-ugnay sa Panginoong Diyos upang sa ganon, kasama mo sa buhay mo yung tibay ng loob na nagpoprotekta sa iyo at doon sa mamahalin mo. Kailangan pareho kayo ng antas, pareho kayo ng level ng paniniwala sa Panginoon, sa pananampalataya. Kapag hindi mo sinunod yung paraan ng Diyos, hindi nagiging automatic yung pagtatagpo ninyo. Noon. Madaling matagpuan yung tao. Kailangan nasa loob kayo ng plano ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagko-coordinate noon. Ito Ma'am Jane, mayroong scientific na experiment. Ano yun? Isang planggana, lagyan mo tubig, punuin mo tubig. Tapos bayaan mo siyang maging still, maging wala lang, hindi maalon, gano'n. Basta tahimik lang. Tapos maglagay kayo ng dalawang bagay na lumulutang. Kahit ano, basta lumulutang. Makikita nyo, paglipas ng ilang panahon, automatic, nagkikita, nagkakadikit. Scientific, hindi ma-explain kung bakit gano'n. Nilagay nila sa isang lugar na vacuum naman. Pero, gano'n pa rin. Parang may attraction automatic. Parang, ang ibig sabihin, likha ng Diyos na ma-meet mo yung tao na para sa'yo. Kailangan mo lang maging panatag. Mula sa kapanatagan, makikita mo yun. Dahil kasi sa kapanatagan, lumalago ka rin. Nag-grow ka spiritually, nag-grow ka, nagmamature ka sa buhay. Kaya mo sumagupa sa mga problema, suliranin, iba-iba. Pagka ikaw ay laging matatag din ang iyong pagmamahal. Kailangan yung isa din, ganun, nag-grow din, naging matatag, naging matibay sa pananampalataya. Madali ninyong matagpuan ng bawat isa at makakapag-commit kayo sa bawat isa. Huwag kang mag-aalala. Si Lord bahala doon. Wow. Automatic. Wow. Hindi ko ma-explain. Walang scientific explanation. Pero you get to meet that person just when you be at the level of God's requirement for you. Obey the Lord's way and path. Napaka-inspiring at encouraging ang mga sinasabi mo, Coach Philo. I thank you, Ma'am Jane. Natutunan ko rin doon sa iba. Parang si Adam and Eve, di ba? Opo. Si Eve, dinala ni Diyos kay Adam. Opo. Naghintay lang si Adam, nandun na si Eve sa kanya. Pero binigay ng Diyos sa kanya. Nakilala ni Adam si Eve. Hindi niya sinabi, ay, ito hayop to. Itatawag ko sa hayop na to ay babae. Di ba?
Oo nga. Pangit naman. Oo. Hindi. Sabi niya, this is, bone of my bone, flesh of my flesh. O, this is talaga bagay sa akin, ang sabi niya. Hindi So, siya special siya, hindi siya katulad ng iba. oo. So, talaga ang prayer natin, God will prepare that man or that woman for you. God's best plan. Talaga. Amen. And at the right time, you will meet each other. God will make things happen. Yes, indeed. God will make things happen. Ayun. Amen. Amen. Wow. Ma'am Jane, itong last question po ay para sa inyo. Okay. Ang sabi niya po, bakit po sobrang sakit pa rin? Kahit ilang taon na ang lumipas mula nang mawala ang nanay ko. Ayun. Taon na lumipas nung nawala yung nanay niya. Masakit pa rin. Oo, taon na. Siguro sobrang malapit siya sa kanyang nanay. Sobrang close ang relationship nila. Yeah. Na mag-ina. Kaya napakahirap kahit na ang daming taon na lumipas. Ang sakit pa rin. Nandiyan pa rin yung sakit ng damdamin, the feeling of loss, nandiyan pa rin. Pero yung pagluluksa, iba't iba. May mga taong nagluluksa, sandali lang, naka-move on na. May mga tao naman, mas matagal sila nagluksa, Mas matagal mag-grieve. So allow yourself to feel the pain. Okay lang na umiyak ka. Yeah, oo. Pero wag naman buong araw umiiyak. You give yourself siguro 30 minutes na umiyak. But after that, maligo ka na, lumabas ka na, pumunta ka sa mall para magpalamig or window shopping, tingin-tingin. That's part of the grieving. And pwede ka rin sumulat ng isang sulat sa nanay mo na namimiss mo, sumulat ka sa kanya. Ay, nagawa namin yan noon. Ang ganda, ang sarap yun. Oo, tapos basahin mo, bisitahin mo ang puntod ng nanay mo, tapos basahin mo yung liham mo sa kanya doon. Ayan, parang kinakausap mo sa kanya from the heart, from your heart to heart talk. Yun. And then, pwede ka rin honor the memory kung paano mo maala-ala ang iyong nanay. Ayan. So ano ang pwede mong gawin? Yung ibang tao, didi-display nila yung picture ng nanay nila sa tahanan, o kaya ilalagay na wallpaper sa iyong laptop, kaya wallpaper sa phone mo, so laging in memory of your mother. Yung iba naman, nagtatanim sila ng punong kahoy. They plant a tree to remember their loved one. So pwede mo rin gawin yan. You can plant a tree to remember your mother, or a special plant, or a special orchid in remembrance of your mother. O kaya, pwede kang gumawa ng special project para sa alaala ng iyong nanay. Halimbawa, ang nanay mo loves children, so pwede kang bumisita sa isang orphanage at tulungan yung mga bata doon sa orphanage in honor of your mother, para sa alaala ng mother mo. Another thing you can do, pwede mong kausapin yung mga kaibigan ng nanay mo, yung mga kamag-anak ng nanay mo, para yung mga memories of your mother pwedeng ma-remember. Pero baka kung minsan may mga regrets ka eh. Regrets, May regrets na bakit hindi ko nagawa sa nanay ko ito? Hindi ko nasabi I love you, or sa tatay ko, hindi ko nasabi, tatay, I forgive you. Ganun. I forgive you for what you did. And kaya hindi mo nasabi sa nanay mo, nanay, salamat ha. I appreciate your sacrifices all these years. Kaya may mga regrets. So you can ask for forgiveness from your mother. Even though wala na siya, you can still pray, Lord, forgive me. Nanay, forgive me na hindi ko nagawa yon. So baka yan, yung mga regrets that is causing you to delay, yung delayed grieving, na ang daming taon na, nag-grieve ka pa, masakit pa sa damdamin mo. Kasi baka may mga unresolved issues pa
Yeah. no, na kailangan harapin. Oo. Ganun. Oo nga eh. Meron ka pang sabihin, Coach Ako nga, Philo? inaalala ko yung tatay ko nung nawala siya. Nanaginip ako, Ma'am Jane. Uh-huh. Nung namatay siya, di nilibing na siya, nanaginip ako. Doon sa panaginip ko, umiiyak ako. Sabi ko, Mhm. Daddy, nami-miss kita. Gano'n. Umiiyak ako gano'n. Tapos, biglang dumating yung tatay ko. So, alam ko panaginip yun. Dumating yung tatay ko doon. Sabi sa akin ng tatay ko, Uy, ba't ka umiiyak? Sabi ko, kasi umalis na kayo. Wala na kayo. Ano yan? Hindi man lang nakapag-goodbye kasi na-stroke yung tatay ko. Hindi na siya nagising. Uh-huh. Namatay siya. So sabi ko, paano yung mga plano? Bakit kayo umalis? Umiiyak ako nun. Sabi ko, nadidepress ako, Daddy, dahil wala kayo. Sabi niya, ganito, nadidepress ka dahil sa akin. Mhm. Ito sabihin, ako yung dahilan, kaya nadidepress ka. Bakit ganun? Mhm. Wala ba akong magandang ginawa? Hindi ba naalala yung Uh-huh. magagandang bagay na ginawa ko? Tapos nadidepress ka dahil sa akin? Wawa naman ako pa dahilan. Nadidepress ka. Mhm. Sabi ko, ba't ganun, Daddy? Paano na? Ang gagawin ko? Wala ka. Tapos sabi niya, wala na ba akong karapatang mamatay? Tao lang din naman ako. Tsaka ang tanong ko sa'yo, kailan mo ko aalalahaning masaya? So nagising ako bigla. Ano? Mhm. Kailan po, mahal ko tatay ko, pero kailan ko siya aalalahaning masaya? Nakita ko Oo. yung t-shirt niya, sinuot ko. Masaya Mhm. ba ako nung suot ko yun? Mhm. Alam ko nalulungkot ako, pero sabi ko, pipilitin ko maging masaya. Sinuot ko yung t-shirt niya, lumabas ako, pumunta Oo. akong office, suot ko yung t-shirt niya. Ako lang nakakaalam. Pero Oo. sabi ko, kailangan maging masaya ako, kasama ko yung t-shirt ng tatay. Sinuot ko yung relos niya. Masaya ko rin inaalala na kasama ko siya dun sa yun yung ginawa ko, Ma'am Jane. And Mhm. it Ang really galing, strikes me. Dahil naalala ko yung tao, ang halaga ng tao pala ay hindi lang yung malungkot na bagay. Kailangan pala maalala niyo rin yung kasiglahan Oo. na binigay niya. That's right, no? Yung mga happy memories. Happy Oo. memories have to be there. Naging dahilan, kaya mas naging maunlad ang buhay, maging maayos ako dahil may mga magagandang memories na naiwan siya. Tulad ng tinuruan niya magtubero, magkarpintero, tinuruan niya ako magtanim ng mais, tsaka mga palay, mga gulay. Wow, ang galing. Ang dami Oo. niyang tinuro sa akin. Tinuruan niya ako magluto ng pata na sabaw, yun. Oo. He's got a good one. He's a good recipe, yeah. Yun. Wow. Taught me a lot of things. And so many things na kakain ko yan, mga funny things na naging encounter namin sa yun. It's funny. It was one of the Oo. most meaningful and memorable things. I will always remember that. I will know Yeah. that I will be happy. Dahil pagka kunwari, nakita kami sa langit, alam mo, mga aalalahanin ko, yung pangit lang. Diba? Oo. We should be thinking of the happy things. We will meet again. Yun. Yeah. So, sa ating listener na ito, sige, isipin mo yung mga happy memories ng Yeah. ng nanay mo para Oh. maging masigla at masaya ka at hindi na laging malungkot. Yeah, oo. Well, Ma'am Jane, pag-pray po natin yung ating mga listeners, ano? So I'm gonna leave this time for you, for us to have a chance to pray for them. So go ahead. Oo. Ikaw ang mag-pray, Pilo, pero before that, meron akong i-share na Bible verse Sige po. para sa ating mga listeners. Psalm 34 verse 18, ito yung English. Gusto mo mang basahin din sa Tagalog? Sige po. Psalm 34:18. The Lord is close or near to the brokenhearted. Yes. He rescues those whose spirits are crushed. Yan. Ano naman sa Tagalog? Tagalog po. Kunin ko ba sa Tagalog? Oo, ikaw. Teka, wala po akong Tagalog Bible dito. Ayan. Pero, Psalm 34:18. The Psalm Lord is close, 34 verse 18. 34 verse 18. Ayan, sige. Tandaan natin, Psalm 34:18. Verse 18. Yan. Sabi, maganda to. Ang Panginoon ay malapit sa may bagbag na puso at inililigtas ang may pusong nagsisisi. Yan. Mhm. Sa ibang version sabi,
Malapit ang Panginoon, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Oh, ang Oo. sabi na. Oo. Oo. Ay, this is a Very very good encouraging. verse. Yeah, it Yes. is very encouraging. Ako mga kapatid, may pag-asa. Huwag mabobroken hearted. Kasi ang likha ng Diyos sa atin ay maging masigla at masaya. Yan. I-explain ko yan later. Pero mag-pray na lang muna po tayo ngayon. Ano, Ma'am Jane? Sige Pilo, ho. ikaw mag-pray. Sige po. I will pray for these people. Ready? Let's pray po. Kami po, Panginoon, ay lumalapit po sa inyo dahil alam namin sa maraming pagkakataon, kami ay nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pananampalataya. Pero sa pagkakataong ito, bigyan niyo po kami ng inyong mabuting pagtingin sa amin. Dahil kami po ay nakaasa lamang sa inyong kabutihan. Gaya po na mga naging kasama namin nagbigay ng questions. Yung mga kasama namin napagod sa mga kapaligid, nagkakaroon ng problema sa kanyang pagiging introvert. Yung kanyang pagod sa trabaho, o yung mga taong hindi niya gusto mauwian sa bahay, sa mga taong nagkakaroon ng inggitan sa kanilang tahanan, at yung nahihirapan makipag-usap sa asawa, at hinihiling namin na magkaroon ng kasiyahan. Kahit sa kalagitnaan ng tagumpay ay madiskubre yung kasiyahan na hindi nawawala galing sa inyo. Yung mga taong nagkakaroon ng problema sa pakikitungo, sa mga taong nagkakagusto sa kanila, o yung hindi makausad kahit na mayroon silang mga bagay na ninanais at hindi sila mawala sa isipan ang kanilang desire. At pati sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Marami kami mga kanya-kanyang mga suliranin. At alam ko, Panginoon, na kayo ay Diyos na ang pinlano nyo sa amin ay maging matibay, malakas ang pananampalataya sa gitna ng mga bagay na ito. At alam kong nais yung maranasan namin kung paano yung hindi naaligaga sa mga problemang ganito. Yung merong kumpiyansa, yung merong kakayahan sabihin, ay, kaya kong sagupain ang buhay na ganito. At naman, Panginoon, sa inyong pagpapala sa amin, maranasan namin na mayroong kayong kapangyarihan, higit pa kaysa doon sa mga alaala namin. Higit pa kaysa doon sa mga sarili namin kakulangan. Kaya po, please, punuin niyo po ang aming mga kulang. At kayo ang magdulot ng aming mga kasiglahan sa buhay, sa pangatawan, sa aming pag-iisip, at sa pananampalataya sa iyo. Ang spirito namin ay sa inyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. Well, Ma'am Jane, paano na nga po ulit kayo makakontak kung may gusto magpa-counseling? Okay, pwede sa Facebook, ng Door of Hope Counseling Center, Facebook, no? Tapos PACC, Philippine Association of Christian Counselors, may Facebook din. O kaya sa website ng PACC, www.philacc.org. Yeah. Ang Door of Hope naman, napakahaba ng website, Door of Hope Counseling Resource Center.com. Oh, wow. .com. Oo, .com. Door of Hope PACC.org. Oo. Door of Hope Counseling Resource Center.com. .com. Yes. Oh, okay. Madali naman matandaan. Oo. Well, Ma'am Jane, thank you very much sa inyong time. Talagang napapasalamat po ako na kayo kasama namin dito. And thank you din sa lahat po ng inyong insight sa amin. Very inspiring. And so I'm thankful that you're right here with us. Mga kaagapay, thank you so much. Yeah. I'm also Yes. thankful sa mga kaagapay natin na nagpapatuloy na nakikinig sa atin. So, Ma'am Jane, take care po. God bless sa inyo. I'll see you soon. Yeah, kayo din lahat. Take care. God bless. God bless. Bye-bye. Thank you po. Goodbye. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kumusta ka na? May problema ba? Hindi ko alam. Pero
Unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa. Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Mga kaagapay, meron poong isang tema ang ating napapansin dito sa ating programa ngayon. Sa mga 8 mga sinagot natin, doon may makita kayong bukod tanging nagiging dominant o nagiging prevalent din sa ating kinalakay. Gaya nung tungkol sa sama ng loob, na sa pag-uwi, sa pagbahay, sa punta sa bahay, o gaya nung napapagod, gaya yung pagkakaroon ng inggit, o kaya yung kung paano sasabihin sa asawa ang damdamin o ang kanyang salita, paano makapag-usap. May mga taong nahihirapang maging masaya, tapos nasa tugatog ng tagumpay, mahirap yun. At mayroon din mga taong nagkakagusto sa kanyang isang tao pero hindi niya magawa ng tamang pagtingin o damdamin tungkol doon. Tinatanong niya kung may mali sa kanya. Dito nakita rin natin yung mga nahihirapan mag-move on, tsaka yung nahihirapan din sa kanilang mahal sa buhay na nawala. Isang bagay mapapansin nyo ay may damdamin palagi doon. At dito sa damdamin ito, meron ako mga tips sa inyo. Kasi may tatanong nyo kung paano ba talaga ang tamang paggamit ng ating damdamin. So, 3 bagay ang ating dapat ikonsidera. Una, ano ba yung kahulugan ng yung damdamin na yun? Halimbawa, may nakita kang itim na pusa, tapos naramdaman mo takot. May kahulugan ba talaga? Anong kahulugan nun? O kaya, iniwan ka ng iyong boyfriend, girlfriend, jowa mo. Ibig ba sabihin nun, ang naisip mo, baka hindi ka kaibig-ibig. Ganun ba ka talaga ang kahulugan nun? Yan ba talaga? So, tatanungin nyo maigi kung ano yung sabihin ng kahulugan nun. Ang isang tao na hindi nakapag-text sa'yo, ibig ba sabihin, initsapera ka na doon sa iyong buhay. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Baka kilitisin mo mabuti. At kapag kunwari, lalo sa mga kabataan, kapag nabully ka doon sa internet, ibig sabihin, buong buhay mo wala nang halaga. So, hanapin mo yung kahulugan. Yun ang una. Ang ikalawa, ay anong damdamin ang iyong ibubuhos? Kailangan piliin mo. Dahil kunwari ikaw ay umattend sa isang punerarya, may namatay, damdamin ng dalamhati, pero pwede rin damdamin ng pagpapasigla dahil i-encourage mo isang tao. Depende kung ano yung pakay na gawin doon. Pero anong damdamin ang ibubuhos mo? May mga pagkakataon na aalalahanin mo isang tao sa lungkot, pero lungkot lang ba ang dapat mong gamitin? Pwede rin namang saya na alalahanin mo isang tao na mayroong sigla at saya. Nag-aaway kayo halimbawa ng iyong magkaibigan. Ang damdamin ba doon ay tungkol lang ba sa sama ng loob? Kung iyon ang ipapairal mo, matatapos na ang pagiging magkakaibigan nyo. Depende na sa kung gaano kahaba, permanente mo yung ganong damdamin, di wala na talagang pag-asa ang pagkabalikan nyo. Pero kung bubuhusan mo siya ng damdamin ng pag-asa o kaya damdamin ng pagkakaroon ng pagpapatawad, doon mayroon na magiging pagkakaiba sa pwedeng mangyari sa inyong pagiging magkaibigan. Kaya pipiliin mo yung ikalawa, anong damdamin ang ibubuhos mo? May mga namatay, may mga mahal tayo sa buhay na nawala. Anong damdamin ibubuhos mo? Tama naman na malungkot sa panahon na sila nawala. Pero hindi lagi. May panahon din na dapat gamitan mo ng saya upang alalahanin sila na mayroong sigla. At eto yung pangatlong dapat nating alalahanin. Ganong kadami. May angkop na dami ang pagkakaroon ng damdamin sa isang bagay. Halimbawa, nag-away kayo na magkaibigan kayo. Yung kaibigan mo, may away kayo halimbawa patungkol sa pera.
Gaano kadami ba ang iyong dapat i-Google na damdamin doon? Paano kung halimbawa, nagkalindol ngayon na magnitude 10.1? Ganun bang kahalaga na yung iyong hidwaan sa kanya, ang iyong ikinasasama ng loob? Doon makikita kung gaano kadami. Hindi mo laging kailangan mong sukatin ng matino at maayos kung gaano kadami ang iyong ibubuhos na gano'n. Meron kang sama ng loob, iyon ba talaga gamitin mo? Hindi. Meron ka bang bagay na gustong ipahiwatig sa kanya, idadaan mo ba sa lungkot, idadaan mo ba sa galit, idadaan mo ba sa saya lang? Dahil kung halimbawa, mayroong mga bagay na seryoso mong tatalakayin, hindi naman pwedeng i-joke-joke lang yun, ano? Hindi naman pwedeng saya-saya lang. Kaya maraming pagkakataon ay magagamit natin itong tatlong bagay na ito. Ulitin ko, ano kahulugan nun ng bagay na bubuhos sa mga damdamin? Kalawa, aling damdamin ang ibubuhos mo? At ikatlo, gaano kadaming damdamin ilalagay mo? Magagamit mo to lalo na sa inyong pamilya. Kung meron kayong hidwaan ng asawa o kaya magkamag-anakan, ano kahulugan nung mararamdaman mo? Kaya halimbawa, naisip mong sumama ang loob, ano kahulugan? Ano magiging resulta? Ano kahulugan nun para sa'yo? Tama ba yung pinili mong kahulugan? Kunwari, sinabi mong, ay, walang kwenta na to. Yun na ba kahulugan nun talaga? O baka naman ang kahulugan nun ay magagawan pa ng paraan. Ibig sabihin, pagkakataon para maiayos ang problema. Pagka nagka-problema sa buhay mo, ano kahulugan nun? Maaaring sabihin mo, wala akong kwenta, hindi na ako mahal ng Diyos. Pero maaaring ibig sabihin nun, ang kahulugan nun, mayroong kang tibay at lakas na ibinigay ng Diyos sa iyo para makasagupa doon sa problema mo. Kaya anong damdamin ibubuhos mo? Kung ikaw ay nanghihina ng loob, siguro ang damdamin na ibubuhos mo ay lungkot, galit, kaya sama ng loob. Pero pwede rin naman yung damdamin mo ay tibay ng loob, kakayanin mo to, makakaraos ka. At yung ikatlo, gano'ng kadami, yung tama lang. Hindi ka magsosobra o magkukulang. Hindi ka naman tibay na loob na kulang o kaya sobrang tibay na loob na hindi na tinitingnan yung realidad, sobrang positive thinking na lang. Hindi gano'n. And toxic positivity yun. Anyway, tandaan niyo yun, yung tatlong bagay na yun. Ano kahulugan? Aling damdamin ibubuhos? Gaano kadami? Sukatin natin at maging matalino tayo doon. Ayan, mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay sa atin dito sa Heartline Friday Night Edition. Gusto ko lang batiin ang aking mga kasama dito sa Back to the Bible. Hello, Pastor Ken Guillermo, tsaka Ma'am Benny Guillermo. Thank you very much for accommodating me dyan sa inyong office. At syempre, mga kasama ko mga doktor, si Dr. Ken Villanueva, cardiologist, Miss Dr. Mayra Ngo, ang nephrologist natin, Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Acu sa OB-GYN, Dr. Bernie Di Macali, ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, sila Dr. Abby Del Mundo, Jay Del Mundo, and Love Del Mundo, ophthalmologist, at ang ating optometrist, si Dr. Cynthia Del Mundo. Si Dr. Geraldine Emperador, dermatologist, si Dr. Shirley Tomas sa PDA, Dr. Cynthia Fabregas sa diabetology, and si Dr. Dong Fabregas, ang general surgeon. Siyempre, shout out din kay Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Separable. Thank you very much sa suporta niyo palagi. Alam niyo, pasalamat at praise God sa lahat ng inyong mga buhay dahil naging pagpapala po iyon. Blessing sa inyo, pati sa team natin at umaagapay sa atin sa broadcast. Sa Bukawi Transmitter site, sila ProdTech on duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, and Reggie Villena. Ang ating RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, and Jabez Mancho. Siyempre, ang ating engineer on duty, si Kuya JV Taba. At ang ating PA, Kuya Phil Lagtapon. Thank you very much for being right there. Ito po si Kuya Pilo Olaharca. At kung sakaling meron kayong counseling concerns, matatagpan niyo po ako sa 0999-579-0049. Okay? 0999-579-0049. Yan ang aking smart. Okay. Ang aking globe naman po ay 0945-375-5575. Yan ang aking globe. At sa mga ating kaagapay, kung kailangan nyo ng tulong, lagi nandiyan ang Panginoon, hindi siya nawawala ng paraan. Mapapatunayan natin yan sa inyo. So,
join. Padala kayo ng questions. Well, thank you very much. At tayo po ay tuloy-tuloy until next week. Ang Heartline ay mula alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Ito po si Kuya Pilo. Magkita tayo muli next week. Goodbye. God bless. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.